Ngayong taon, parami na ng parami ang mga kumpanya at institution na pumapasok po sa stablecoin game. Mula po sa RLUSD ng Ripple hanggang sa PYUSD ng PayPal at stablecoin projects ng Amazon at saka Walmart, parang lahat gustong makipag-agawan sa trono ng digital dollar. Pero kahit ganito po ang sitwasyon, may mga eksperto tulad po ni Ginoong Jay Claver mula po sa Digital Ascension Group na nagsasabing hindi pa rin mawawala sa eksena si XRP. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit nananatiling mahalaga si XRP kahit sa gitna ng lumalawak na stablecoin adoption. Kaya alamin po natin kung paano naiiba ang role po niya sa buong crypto ecosystem at kung bakit pabor pa nga kay XRP ang lumalakas na kompetisyon ng mga stablecoin. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang nangyayari sa stablecoin market ngayon? Simula nang ma-launch ni Ripple ang kanyang RLUSD noong December 2024, mabilis po itong nakakuha ng traction sa market. Sa ngayon is lampas $400 million na ang kanyang market cap. Available po ito hindi lang sa XRP Ledger, kundi pati na rin sa Ethereum at may plano pa itong sumakop sa iba't ibang blockchain networks. Pero hindi lang si Ripple ang gumagalaw. Sumusunod na rin ang mga bigating pangalan sa technology at finance na si Amazon, Walmart at maging ang mga higanting bangko tulad po ng JP Morgan, Wells Fargo, Citibank at saka Bank of America ay may mga stablecoin project na rin. Hindi rin nagpahuli itong si PayPal na nilabas ang kanyang sariling PYUSD. Lumalakas po ang kompetisyon pero sa gitna ng dami ng mga options, may mga tanong. Sino ang pagkakatiwalaan ng mga bangko? Kaninong stablecoin ang gagamitin ng mga global institutions? Ayan, ngayon ay bakit hindi po sapat ang stablecoin para sa international payments? Isa po sa mga pinakamatinding dahilan kung bakit hindi po agad mapapalitan ng stablecoin si XRP ay ang issue ng trust or tiwala. Ayon po kay Ginoong Jay Claver, kahit maraming stablecoin ngayon, hindi ibig sabihin nito na papalitan na agad ang role ni XRP sa global payments. At bakit? Dahil karamihan po sa mga stablecoin ay hawak ng isang kumpanya or institution. Ibig sabihin ay kung ikaw ay isang bangko, malamang hindi ka komportableng gumamit ng stablecoin na hawak ng kalaban mo sa industriya. Walang gustong gumamit ng asset na hawak at kontrolado po ng kanilang kakumpetensya. Ayan. Dahil dito, posibleng lalo pang lumala ang kasalukuyang sistema ng Nostro at saka Vostro accounts. Sa ngayon ay may halos $27 trillion na nakatenga sa ganitong sistema. At ayon po kay Ginoong Claver, maaaring lumobo ito ng hanggang $50 trillion kung walang neutral na asset na magsisilbing tulay sa pagitan po ng iba't ibang currency. Ngayon ay paano nga ba naiiba itong si XRP sa mga stable coins? Ito ang punto ni Ginoong Claver. Si XRP ay hindi hawak ng kahit anong bangko, kumpanya or gobyerno. Isa po siyang decentralized na asset na neutral at pwedeng gamitin ng kahit sinong institution. Wala pong sino mang may control kay XRP. Kaya't perfecto siyang candidate. Yan, isa po siyang perfect candidate para sa mga cross-border transactions. Kung iisipin, habang dumarami po ang mga stable coins at dumadami ang pagpipilian ng mga tao, mas nagiging valuable po itong si XRP dahil siya ang tunay na neutral. Yan, siya lang yung tunay na neutral at decentralized option. Lahat ng stablecoin ay may tagapangasiwa, pero si XRP ay hindi. Kaya kahit may RLUSD na, kahit may PYUSD at kahit na may darating pang mga stable coin sina Amazon o Walmart, mananatiling relevant pa rin itong sa XRP. So sa katunayan ay maaaring tumaas pa ang gamit niya habang lumalawak ang stablecoin ecosystem dahil kakailanganin po ng mga institusyon ng bridge asset na walang kinikilingan. Ngayon ay gaano naman po kabilis lumalaki ang stablecoin market?
Hindi natin maikakaila ang bilis ng paglago ng stablecoin market. Simula ngayong taon ay umakyat na po ito sa $256 billion mula po sa $204 billion lamang noong simula ng taong ito. Halos 9% na ito ng kabuuang crypto market. At hindi lang ito ginagamit sa trading. Ginagamit na rin ito sa pang-araw-araw na bayarin, padala ng pera, at pati na rin sa mga income generating strategies ng mga negosyo. Noong 2024, ang halaga po ng stablecoin transfers ay umabot po sa $27.6 trillion. Mas mataas pa kaysa sa pinagsamang halaga ng Visa at saka Mastercard transactions. Bukod pa dito ay lumilinaw na rin ang mga regulations. Kamakailan lang ay ipinasa po ng US Senate ang Genius Act, kung saan ang mga stablecoin issuer ay kailangan pong maghawak ng US dollar reserves o highly liquid assets at sumailalim sa annual audit. Dahil dito ay inaasahan po ng mga analysts mula sa Standard Chartered na aabot po sa $2 trillion ang market cap ng mga stablecoin pagsapit po ng taong 2028. At ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin na interesado kay XRP ay maganda pong balita ito. Ang lumalawak na stablecoin adoption ay nagbibigay po sa atin ng mas maraming paraan para makapag-store ng value, magpadala ng pera, or bumili ng crypto nang hindi po gaanong exposed sa volatility. Pero mas mahalagang malaman po natin na sa gitna ng dami ng mga stablecoins, hindi pa rin nawawala ang halaga ni XRP. Kung investor ka po ni XRP, huwag kang masyadong mag-alala. Ayon po sa mga eksperto, lalo pang ang magiging relevant itong si XRP dahil po sa pagiging neutral at decentralized nito. Sa mga kababayan po nating OFWs na naghahanap ng mabilis at saka murang paraan para magpadala ng pera sa Pilipinas, dito po sa atin, ay nananatiling matibay na option ang mga serbisyo na gumagamit po ng XRP bilang bridge currency. Mas mapapadali po ang remittance at mas mababa ang fees. Ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, malinaw na si XRP ay hindi simpleng asset na maaring palitan ng kahit anong stablecoin. Isa po siyang pillar ng decentralized finance na nagbibigay po ng solusyon sa problema ng tiwala at interoperability sa pagitan ng mga bangko at currency. Totoo po na mabilis ang pag-usbong ng mga stablecoin, pero habang lumalakas po sila, mas lalong lumalakas ang kahalagahan ng isang neutral middleman. At yan po ay walang iba kundi si XRP. Para po siyang referee sa isang laban na hindi kinakampihan ang kahit sino, pero mahalaga para umandar ng maayos ang buong laro. Kung ikaw po ay investor, ito ang panahon para pag-isipan mong mabuti kung ano po ang long-term value na iniaalok ng isang crypto asset. At sa usaping cross-border payments at saka institutional utility, si XRP pa rin po ang isa sa mga may pinakamalakas na position. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.